Daniel, sa Daniel chapter 1. Sa Daniel chapter 1, babasahin lang natin yung verse 8, pero actually, what we are going to do ay we will be covering all the verses dito sa chapter na ito. Babasahin ko po dun sa verse 8. Isamahan niyo po ako dyan ng inyong mga mata. Sa Daniel chapter 1 verse 8, ang sabi ng Word of God, "But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself." Sa Tagalog, ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari. O yung hindi niya hayaang madumihan siya, magkasala siya, o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't ang ginawa niya, kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating or ng eunuch na siya'y huwag mapahamak or huwag siya kumain. Kung pwede, hindi na ako iinom yan, hindi ako kakain yan. Pero mamaya maintindihan natin lalo yan, no? Pero ang title ng aking message ay Daniel ay ang principled man. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa araw na ito. We pray for blessing. We pray for guidance. We pray for insight. We pray for conviction ngayong umaga. We pray for change. Baguhin niyo po kaming patuloy. Give us spiritual growth. Give us increase in spiritual knowledge. And we pray na yung mga natutunan namin dito, napakarami na, ay mai-apply namin sa buhay namin at sa pangarang-araw, and as we relate or approach yung buhay namin, mga situations namin, yung salita ninyo yung maging rule namin of our conduct, how we respond dun sa mga situations namin. Maybe people na godlike, maging makadiyos kami, and hanapin namin palaging inyong kalooban sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Patawad po sa mga pagsalansang kung meron man. We pray for peace din sa pag-aaral namin ngayong umaga. We pray na makapag-focus kami sa inyong word and captivate our attention and move in our hearts today. In Christ may pray. Amen. Again, ang title ng aking message ay Daniel, a young principled man. Okay? Siya daw yung lalaki na may prinsipyo, no? Yung mga tao may prinsipyo, yung iba meron, yung iba wala. Dito, yung title pa lang, kung na-appreciate ninyo, parang very, yung word na principled. Kasi kapag sinabi nating prinsipyo, ang idea nito, siya daw yung tao na nag-a-act according doon sa set, yung mga standards. Si Daniel daw yung tao na may nakaset na siyang standard. Siya daw yung tao na may nakaset siyang mga morals. Yung yung right or wrong, alam daw na ni Daniel yon. May nakaset siyang ganon. Yung mga beliefs niya, yun yung kanyang guide. Yun ang makikita natin. Kumbaga, yung prinsipyo ni Daniel, kung ano yung belief niya, yun ang paniwala niya, yun ang susundin niya, yun ang ipaglalaban niya, yun ang tatayuan niya. Yung situation, yung situation na mag-a-adjust sa kanya, hindi siya. Yung kumbaga parang, sabi naman ng hari, o di okay naman, sabi ng hari. Hindi siya ganon. Pag alam niya na yung situation ay may threat doon sa kanyang pananampalataya, maari siyang magkasala, hindi niya hahayaang magkaganon. Igagawin niya, siya yung lalaki na gagawin niya kung ano ang tama. Ngayon, yung mga tao, sa panahon natin, mahirap maghanap ng ganyang klase ng tao, yung tao na may prinsipyo. Pag alam niyang tama siya, paninindigan niya yun. Maigi yung ganong tao, yung may prinsipyo, kasi may nakaset siya Hindi niya babaliin basta-basta yun, kaya sa naman tao na walang prinsipyo. Hindi mo alam kung ano ang tama sa kanya o mali. Lahat na lang, basta okay. Kung ano sinabi ng iba, okay. Kahit iba-iba yung sinasabi ng iba, lahat susundin niya sila. Mali. Wala siyang prinsipyo kapag ganon. Maraming tao ngayon disobedient sa Panginoon. Marami hindi na sumusunod sa Panginoon. Tinatalikuran nila ang Panginoon, instead na sundin siya. Ginagawa nila kung anong gusto nila sa isip at puso nila. Yun ang prinsipyo nila. Gawin kung ano ang gusto nila. Si Daniel hindi ganon.
Ang prinsipyo ni Daniel, gagawin niya kung ano yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Dapat ganun din yung commitment natin, yun ang prinsipyo natin sa sarili natin. Hindi katulad ng mga tao sa panahon natin at kahit doon sa panahon ng mga unang Israelita noon. Kung aware kayo, ang sabi doon sa Judges 17 verse 6. Ito nangyari doon sa bayan ng Israel. May panahon daw sa kanila na ganito ang mga tao. In those days, there was no king in Israel. Wala pang hari nun. But every man did that which was right in his own eyes. Ginagawa daw ng mga tao kung ano ang tingin nilang tama sa sarili nilang mata. Kapag gano'n ang nangyari, wala nang absolute truth. Lahat na lang tayo, kanya-kanya ng truth. Ikaw, kung sa pananaw mo, yun ang tama, tama yun. Kung sa akin, yun ang pananaw kong tama, tama rin yun. Sa'yo, kung yun ang pananaw mong tama, tama rin yun. Lahat tayo, may tama. Lahat tama naman eh. Pero hindi ganun eh. Bakit? Merong pamantayan at ang pamantayan ay ang Diyos. Ang standard natin ng morality ay ito. Paano mo malalaman kung tama o mali ang isang bagay? Then look at this book. And then tignan mo yung situation sa paligid mo. Read this book para malaman mo, ay yung bagay na to, ayaw pala to ng Diyos. Yan ang problema ngayon. Yung mga tao, hindi sila guided ng salita ng Diyos. So yung mga prinsipyo nila, they make principles on their own. Sarili na lang nila yon, pita ng laman nila yon. Diba? Sa time natin, ganyan din naman eh. Sabi nga dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days, perilous time shall come. Sa huling panahon, darating daw yung mga ganitong bagay. Ano daw mangyayari sa mga tao? For men shall be lovers of their own selves. Sarili na lang yung iniintindi nila. Iniibig nila yung sarili nila, hindi ang Diyos. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Kung yung mga panahon sa panahon natin, tsaka nung sa Israelites noon, sa Judges 17, may mga period na kung saan yung mga tao, they do kung anong tingin nilang tama sa sarili nila kahit mali. Disobedient na rin sila sa parents sila noon. Ngayon, nasa perilous times tayo. Disobedient to parents yung mga tao. Pero alam niyo malala, disobedient to God. Noon, disobedient to God. Ngayon, disobedient to God. Pero alam nyo, sa time ni Daniel, nakakatawa itong si Daniel, kahit siya ay na-exiled in a foreign land. Kasi dinala siya sa Babylon, malayo sa kanyang beloved nation, kahit bata siya. Pero alam nyo, siya yung tao na mayroong prinsipyo. Siya yung tao na mayroong conviction. Yung kanyang conviction ay matibay, matatag. Itong pagkakataon na ito, para ng ano ito eh, yung situation niyang ito, nangyari ito para subukin siya, maging testing sa kanya. Pero on the other hand, yung test na ito, pinapakita kung gaano siya katibay. Pinapakita na siya yung tao na merong prinsipyo. Kasi, alam nyo, minsan yung situation natin, hindi naman yan, kumbaga, sa pagdaan yan sa buhay natin, lalo dapat na-highlight yung tao, tayo, na meron tayong prinsipyo. Hindi dapat yung mga situations natin na dinadaanan natin, tapos hinahayaan natin mahulog tayo. Ano pinapakita nun? Wala kang prinsipyo. Hindi ka naglalakad according dun sa gusto ng Panginoon. Si Daniel, sinubok siya, pero si Daniel, alam nyo, yung belief niya, na kapag kinain ko kasi yan, alam ko magkakasala ako eh. Kaya sabi niya, he purposed in his heart na hindi siya magkasala. Andun yung conviction niya. He stood his ground. He fought for what is right. Alam nyo, ginawa ni Daniel dito sa story, nakipag-negotiate na lang siya. Kinausap niya yung parang leader ng mga eunuch. Ganun ang ginawa niya. Mamaya makikita natin in detail. Pero as an overview, ginawa niya yung nakipag-usap siya ng maayos. He conducted himself respectfully, wisely doon sa leader para maiparating niya kung ano yung alam niya na tama, na hindi rin niya ipapahamak yung lalaki. Ibig sabihin, sa situation ni Daniel, nakakatawa dito, alam niya kung ano ang tama, gusto niyang sundin ng Panginoon, pero hindi porket tama siya, sinigaw-sigaw na lang siya, hindi ganon. Ginawa niya yung mga bagay accordingly na hindi rin mapapahamak yung nag-a-act as kanilang leader. Dito makikita natin si Daniel, siya yung tao na ayaw sumuway sa Diyos. Ganon ba tayo?
Tayo ba yung tao na, ako yung tao na ayaw kong sumuway sa Diyos. Gusto ko lagi ko siyang sinusunod. Pero dito si Daniel, yung context nito is in regard doon sa dietary law. Ayaw niya nakainin yung mga yung ino-offer na pagkain doon sa hari. Ayaw niyang mag-partake doon. Hindi ang conviction niya. Solid siya doon. Kumbaga, meron siyang he has a nerve of steel. Parang bakal, hindi mo siya babali. Ay, hindi pwede yan. Hindi ko gagawin yan. Alam mo, Daniel, kahit naman sinabi ni God yan pero nasa malayo ka naman, baka hindi ka naman niya nakikita. Okay na siguro yun. Ay, hindi pwede. Nakikita ako ng Diyos kahit nasan akong dako. Imagine mo yun? Yung belief mo, yung nagmumold dapat sa'yo, yung word of God, yung truth. Para kapag nandun ka na sa situation, yung truth ng Diyos yung nag-guide sa'yo. Imagine nyo itong si Daniel na ito. Yan ang lumalabas sa kanya. He's unbendable. Hindi siya pwedeng mabali. Hindi siya papayag na basta siya mabali. Hindi siya mag-yield doon sa mali. Hindi pwede yan Nandun yung kanyang courage, pero nandun din yung kanyang part na yung sa pagdaan niya sa ganitong situation, may kita mo good yung kanyang behavior Hindi naman siya nagwawala. Hindi siya nagre-retaliate na ipinaglalaban yung karapatan niya. Hindi siya ganon. Kumbaga, diplomatic siya. Wise nga siya kung maiisipin natin Inayos niya yung kanyang situation, kinausap niya yung responsible sa kanila, trinay niya na makipag-negotiate. Pero alam niya na hindi ko kasi pwede gawin yan, sir Baka pwede, ganito na lang. Sir, subukan mo kami 10 days. Gulay lang yung kakainin namin tsaka tubig, sabi niya ganon. Naipag-negotiate siya. Pero something na makikita natin dito kay Daniel, siya yung tao na hindi mo basta mababali. Yung mga tao ngayon, kahit batas, binabali, di ba? Bend the law, sabi ganon. Pero si Daniel, hindi niya i-bend yung law para lang matupad yung gusto niya. Ay, okay na siguro yan. Kakahari naman yun, di dapat sundin ko nga yun, di ba? Pero alam mo si Daniel, nakakatawa kasi he acknowledged the King of Kings. Tahari naman talaga si Nebuchadnezzar, pero alam niya sa buhay niya, may higit pa na namumuno sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Ngayong umaga, yung study natin is si Daniel. Si Daniel ay dinala doon sa Babylon. Andun yung kanyang napaka-difficult situation. Sabi ko kanina, nalayo siya doon sa pamilya niya, nalayo siya doon sa, di ko alam, di na binabanggit hindi naman binanggit. Malayo sa magulang niya, sila-sila lang ng mga kaibigan niya, tapos batang-bata siya, tapos yung pananampalataya niya pa ngayon, sinusubok, di ba? Kung ikaw yung tatayo doon sa kanyang kinalalagyan, ano ang gagawin mo? Sasabihin sa iyo ng hari, galing kayo ng Israelites. From now on, yung pagkain ko, yun ang kakainin niyo. Ano sasabihin mo? Yes, sir. Paano kung mali? Pag kumontra naman ako, baka patayin ako ng hari. Ano ngayon? Si Daniel, di siya natatakot Ano talaga siya? Inoppose niya yung king, pero ginawa niya yon discreetly. Pero, let's say, kunwari, nalaman nung hari na kinontra siya. Tingin mo at pinagalitan si Daniel. Pag sinabi ng hari, dahil kinontra mo ako, papatayin kita. Tingin nyo ano yung sagot niya? Okay. Di ba, naalala niyo mga kaibigan niya? Gusto niya, ilagay ko kayo doon sa nagniningas na yung fiery furnace. Sige, bibigyan ko kayo ulit ng chance. Pag yumuko kayo, maalisin ko na kayo. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi ko na kayo ilalagay doon. Ay, hindi pwede. Dito sige, last chance yun na to. O di okay. Tatapon ko kayo doon, sa loob. Mainit doon, maluluto kayo doon, toasted kayo doon. Okay. Ganon yung mga friends si Daniel. This is just very beautiful. Di ko alam kung kayo sa situation na to, i-reject nyo rin ba to? Lalo na't alam nyo magkakasala kayo laban sa Diyos. Kahit nang ibig sabihin, sasalungat kayo doon sa hari. Parang magandang lesson Bakit? Kaya mo bang isuwayin kahit yung pinaka-highest person or position dun sa land? Are you willing na i-sacrifice yung life mo? Ito, sa lesson na to, pag inaral nyo to, around daw sila Daniel 15 hanggang 18. Very young. Pero yung principles nila, napakatibay. Imagine at age 15, willing ka na mamatay for God.
How about you? Willing ba kayong mamatay para sa Diyos? Just to be able na masunod ko yung gusto ng Diyos. Kahit ano mangyari sa akin, ano man yung maging ending ko, ibigay ko man yung buhay ko, as long as matupad ko yung gusto niya, I'm very much willing na ibibigay yan sa Panginoon. Diba? Ano kayong gagawin ninyo? Apat na bagay yung tignan natin dito. The Jews' frustration, the king's instruction, the lad's determination, and the situation's culmination. The Jews' frustration. Ano yung ibig sabihin frustration? Ang idea nito is defeat. Okay? Yung kaya nakarating sila Daniel doon sa Babylon kasi natalo sila eh. Pag binalikan nyo dun sa verse 1, sabi, in the 3rd year of the reign of Joachim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. Nakipagdigma si Nebuchadnezzar doon sa nation ng Israel at eventually, natalo talaga nila yung Israel. Nag-employ pa nga sila ng military tactic dyan eh. Ang ginamit daw nila is besiege. Pastor, ano yung besiege? Yung besiege, ang ibig sabihin ay blockade. Anong blockade? Ang ginawa nila, pinaligiran nila yung buong Jerusalem. Walang papasok, walang lalabas. Kapag gano'n na nangyari, eventually, yung mga tao ay mauubusan ng supplies, magugutom, and eventually, susuko na lang sila. Kaysa naman mamatay sila sa gutom. Gano'n yung ginagawa. So, one of the things na ginawa dito ni Nebuchadnezzar ay naglagay siya ng blockade. Nakatulad din ito doon sa 2 Kings 25:1-3. And it came to pass in the 9th year, parallel passage ng Daniel sa 2 Kings 25 verse 1. The 10th month, in the 10th day of the month that Nebuchadnezzar, king of Babylon, may date pa eh, kailan siya pumunta eh, he and all his hosts against Jerusalem and pitched against it, and they built forts against it round about. And the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah, and on the 9th day of the 4th month in the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people for the land. Ayun na nangyari. Dahil kinubkob sila, bawal pumasok, bawal lumabas, parang si Kim Cho lang, No. Pag nagawa mo na, pwede ka nang lumabas. Pero sa kanila, bawal lumabas. Ay, di sila mapayag. Ano to? Military tactic. Kaya nagutom yung mga tao ang ginawa nila, subuko na lang sila. Okay? Natalo. Kaya dito may kita natin, and then sa digmaang ito, pag dinignan nyo dun sa verse 2, ang sabi, yung pagkatalo nilang yan, hindi basta natalo lang sila. Ang sabi dyan, i-attribute daw yung pagkatalo nila sa Diyos. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Bakit natalo ang bayan ng Israel? God allowed it. Bakit? That it may serve as a punishment sa kanila. Alam nyo ba, bago mangyari itong exile ng Israelite sa Babylon, matagal na nagpa-prophecy ang Panginoon sa bayan ng Israel. Pag di kayo nagsisi, dadaling ko kayo doon. Maraming prophets yung binigay ng Panginoon. Pag di kayo sumunod, di kayo tumigil sa idolatry ninyo, parurusa ko kayo, yung mga anak ninyo, dadaling ko doon sa Babylon. Hindi sila uminto. And eventually, eto na yung time. And then, bago naman mangyari na ma-exile sila, sinabi rin ng Panginoon, gano'n sila katagal mag-i-stay doon. Pag dinala ko kayo doon, 70 years kayo mag-i-stay doon. Ano? Di ba kayo magsisisi? Ayun, sa katigasan ng ulo nila, dumating yung time, tinarusahan talaga sila ng Panginoon. Pero ito, makikita natin, ang Diyos yung involved pala doon. Yung mga bagay nangyayari, hindi yan nangyayari nang hindi alam ng Diyos. Hindi yan nangyayari nang hindi ipinaghihintulot ng Diyos. Bagaman masasakit yan, isipin natin, baka yung Diablo yung gumawa nung katulad nung kay Job, di ba? Tenes siya, hinayaan ng Diyos yung Diablo, pero under pa rin yun doon sa control ng Panginoon. Under pa rin yun sa sovereignty ng Panginoon. Ang Diyos pa rin yung nagbibigay ng permiso. Dito, makikita natin, ibinigay daw ng Panginoon si Jehoiakim doon sa kamay ni Nebuchadnezzar, at hindi lang daw siya. Kasama din daw yung mga gamit. Pero dito makikita natin na ibinigay daw ng Panginoon itong si Jehoiakim, king of Jerusalem, doon kay Nebuchadnezzar. Baka maitanong nyo lang, no? Kasi kung hindi naman natin aaralin thoroughly ano nangyari doon sa buhay ng mga kings eh. Itong si Jehoiakim, kasi baka maitanong ninyo, sila Daniel dinala doon sa Babylon, yung mga iba niyang kasama. Pero itong si King ba, Jehoiakim, dinala rin ba sa Babylon?
Kahit dahil natalo siya. Alam niyo ang nangyari, hindi siya na-exile, pero natalo siya. Ang nangyari, nag-serve daw si Jehoiakim under Nebuchadnezzar. May period yung kanyang rulership na siya ay under ng king ng Babylon. Bagaman, siya yung king ng Israel. Ang hirap nun, no? Under tribute ka, nagbabayad ka. Mukha ka lang ikaw yung hari sa harap ng mga tao, pero actually, under ka na ni Nebuchadnezzar. Ganun ang nangyari sa kanila. Pero eventually, itong lalaking ito namatay, at ang nangyari daw, dun sa nabasa ko, pag tiningin doon sa 2 Chronicles 36:6, hindi daw siya binigyan ng honorable burial. Malamang dun sa dahil sa kanyang masasamang mga ginawa, hindi siya binigyan ng respect. Kasi usually sa bayan ng Israel, kapag magaling kang hari, mabait kang hari, makadiyos kang hari, pagka namatay yung hari, umiiyak daw kahit yung buong nation eh. Nagmumon sila. Binibigyan nila ng proper burial yung kanilang king. Pero ito daw, hindi daw nila binigyan. Bakit kaya? Sa sobrang sama nila. Kaya minsan kapag imagine mo, no, yung mga tao, kapag ikaw ay mabuting tao, malaki yung nagawa mo para dun sa iba. Pag nawala ka, ma-appreciate ka ng mga tao, iiyak din sila no, malulungkot. Pero pag ikaw yung namimerwisyo sa mga tao, pag namatay ka, hindi sila iiyak. Magre-rejoice sila. Kasi bakit? Sakit ka ng ulo eh. Hausan naman yung ganun, no? Nawala ka na, nakita mo. Sakit siguro yon. Masakit. Imagine nyo, instead na umiyak yung mga tao dahil nawala ka, tumawa lang sila, tinawanan kanila. Di ba? Ano din eh, kumbaga, something it tells doon sa ano bang klaseng buhay yung isinapamuhay mo nun. Yan. Kumbaga, nire-rip mo na yung kasamaan mo noon. Nagstay yan si Jehoiakim doon sa Jerusalem and eventually doon siya namatay. Pero alam niyo masakit? Pag dito may kita natin na may instruction yung hari, the king's instruction, na lahat ng gamit dyan, kukunin mo, dadalhin mo dun sa Israel. Kaya sabi dun sa verse 2, yung second part, with all the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, he brought the vessels into the treasure house of his God. Ito niya yon. Dinala daw yung gamit doon sa bahay, doon sa land of Shinar in the house of his God, sa bahay ng kanyang mga Diyos-Diyosan, doon sa templo ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Ano yung dinala? Yung mga vessels of the house of God. Yung mga gamit sa templo, yung mga planggana, mga cup, mga candlestick, mga utensils na ginagamit nila kapag sila nag-worship kay Yahweh doon sa Old Testament. Pag magkakatay sila ng mga hayop na i-offer. Hindi sila basta gumagamit ng gamit. Ang ginagamit lang nilang gamit, yung nakadedicate doon sa templo. Hindi sila pwedeng pumunta doon sa bahay, hihiram ng kutsilyo. Bawal yun. Lahat ng gamit sa templo, doon lang sa templo ginagamit. Ang ginawa ni Nebuchadnezzar, ang instruction niya, dalhin lahat yon at kasama ng mga gamit na yan, parang ano yan eh, spoil. Kumbaga, premyo nila yan. Natalo namin kayo eh. Kaya lahat ng things na valuable sa inyo, iuwi namin. Ganun ang nangyari. At sabi din niya, yung instruction niya sa verse 3, and the king spake unto Aspenas. Tingnan niyo dun sa verse 3. At ang hari nagsalita kay Aspenas na puno ng kanyang mga bating na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ng Israel sa mga tuwid bagay, sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Yung ibig sabihin dito ng mahal na tao is mga princess, mga king seed. Ang idea, mga tao na royalties at mga nobles. Itong si Daniel tsaka yung mga kaibigan niya, most likely, relative to ng hari or mga nobles. Mga matataas yung kanilang kalagayan doon sa kanilang bayan. Sabi ko kanina, imaginein mo at young age, na-exile sila or na-kidnap. Pag kayo kaya na-kidnap, dinala sa ibang bayan, ano kayong mararamdaman mo? Napakahirap nun at the age 15. Paano ka magsisimula? Anong gagawin ko? Pero nakakatuwa ang Panginoon, tsaka sila Daniel, pag pinansin mo, most likely naturuan sila ng magulang nila at young age. Mga responsible young men ito. 15 pa lang godly na. Godly men. Tapos, sa mga nakaraan kong pag-aaral, na-preach ko na ito minsan Sila Daniel, trinain sila ng mga eunuch. Kung hindi kayo aware, yung eunuch, mga servants ng queen din yan
servants ng queen, servants ng king. Ang ginagawa sa eunuch, kinakapon. Kung iisipin natin, kung sila Daniel, tapos ang train sila to be civil workers sa government, i-install sila. Pero ang nag-train sa kanila eunuch, and then ginawa silang eunuch, imagine, kinapon sila. Paano kapon? Pinutulan sila ng ari. Kasi hindi sila pwedeng alangan nandun sila sa palace. Baka, ang mangyari kasi, baka magkaroon ng instances na galawin nila yung queen. Hindi pwede. Kaya para iwasan yon, gagawin silang lahat eunuch. Imagine, pero anong point nun, pastor? Imagine at young age, 15 to 18, gaganunin ka, knowing, Lord, this is your will. Pero sila Daniel, they submitted themselves dun sa kalooban ng Diyos. Grabe yung ano nito. Nakalagay sa Isaiah 39:7, and of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, they shall take away, and they shall be eunuch in the palace of the king of Babylon. Naka-prophecy na pala yan. Na kapag kayo dinala sa Babylon, yung mga anak ninyo gagawing eunuch. Ayun, sila Daniel pala yun. Ano pa yung sinabi ng hari? Yung dadaling ninyong mga lalaki, dapat galing sa pamilyang ng hari, tsaka mga nobles. Tapos may description, tingin nyo dun sa verse 4, mga binatang walang kapintasan. Oh, wow, grabe naman. Without blemish. Yan ang sabi dyan eh. Tapos sabi rito, oh, kundi may mabubuting bikas, sabi niyang ganon. Well-favored, skillful in wisdom, matatalino sa lahat ng karunungan at biyasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong at may kanya-kanyang ganyang kakayanan na makakatayo sa palasyo ng hari at kanyang tuturuan sila ng turo kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng Kaldeo. Anong turo? Yung tuturo. I-indoctrinate sila. Dahil sila ay kinuha from Jerusalem, gagawin silang civil workers dun sa kingdom ng king. Part ng kanilang training, bago sila i-install sa mga positions, i-indoctrinate daw sila. Mamaya makikita natin, pinalitan pati pangalan nila eh. Tingnan nyo dyan sa verse 6. Now among the children, sa verse 6, now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Na anong ginawa? Pinalitan daw yung pangalan sa verse 7. Si Daniel, ginawang Belteshazzar. Si Hananiah, of Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, of Abednego. Anong ginawa? Part ng kanilang training, i-indoctrinate sila, pinalitan pati yung pangalan nila. Ba't kailangan palitan yung pangalan? Para yung pangalan nila related doon sa Diyos-Diyosa ng mga Babylonians. Bakit ganon? Kailangan palitan. Kasi yung name nila, original name. Ang ibig sabihin ng Daniel is God is my judge. Yahweh is my judge. Pinalitan nila. Ginawa nilang Belteshazzar. Ang ibig sabihin, Bel protects his life. Sino si Bel? Si Baal. Ano yun? Sinusubukan palitan yung religion nila. Pero ang tindi, at age 15, alam niya yung conviction niya. Yahweh is my God, the God of the nation of Israel is our God. Yung Old Testament, yung aming Bible. Yun ang susundin namin. Yun yung aming source ng aming faith and our practice. Yung belief namin galing doon. At yung mga nakasulat doon, yun yung gagawin ko. Kahit ano maging kapalit. Grabe, at age 15. Pinalitan yung pangalan nila, walang effect sa kanila yon. Hindi sila tumalikod sa Diyos. Tapos nung pinapakain na sila ngayon ng pagkain ng hari, hindi rin nila tinanggap. Hindi lang si Daniel yung ginanyan, pati yung mga kasama niya. Yung Hananiah, Yahweh is gracious. Alam niyo ginawa? Ang pinalit ay illuminated by the sun god or by the moon god, Aku. Ang ibig sabihin ng pangalan niya is command of Aku, yung Shadrach. Mga pagan mythology from mga Mesopotamian gods or deities. Sa Mesopotamia, kung nag-aaral kayo ng history, may mga deities silang itinuturing doon. Ito yung mga yon, sila Aku, sila Bel.
Si Mishael, magandang pangalan eh. Who is what God is. Ginawang Mishak. Who is what ako is. Imagine, parang counterpart ng kanilang pangalan yung ginawa nila. Tinanggal nila yung Diyos doon. And then yung Azariah, the Lord helps. Ginawa nila, the servant of Nabu, Abednego. Grabe, no? Kumbaga, anong nangyari doon, Pastor? Parang dinistort nila yung pangalan nila. Para kumbaga, malimutan nila kung sino sila, malimutan nila yung kanilang religion, ma-inculcate sa kanila yung Babylonian deities. Huwag nyo nakilalanin si Yahweh ng Diyos ng Israel. Ang kilalanin nyo si Ako, si Nabu, tsaka si Bel. Yan yung mga Diyos-Diyoson sa kanila. Grabe, no? This is part of their brainwashing program. Hindi lang maganda, tinuruan sila ng education eh. Paano sila maging effective civil leaders doon sa kanila eh. Pero hindi lang yun ang tinuro eh. Trinay silang palitan yung kanilang religion. In-indoctrinate sila para malimutan nila yung kanilang Jewish roots. Pero nakakatawa dito, hindi nayaan ng Panginoon. Imagine, tinatry silang mag-conform doon sa system ng world nila at that time. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga Christians, we should not be conformed. Diba? Sa Romans 12:2, and be not conformed to this world. Sila Daniel, hindi nila alam tong command na to, yung words na to. Pero yung ginagawa nila doon sa Babylon, ayaw nilang makonform doon sa paligid nila. Ayaw nilang matulad. Ayaw nilang makisama. Ito, hindi pa nila alam to, yung sinabi ni Paul. Pero by heart, dahil kasama nila ang Diyos, nasa kanila yung spirito ng Diyos, alam nila kung ano yung pleasing sa Diyos. Same lang naman yung command eh. Noon, ayaw din ng Diyos na makikihalubilo ka sa mga mali. Yung mga mali, aayunan mo, lalo na kung false religion yan, ayaw ng Diyos yun. Kaya dito may kita natin, moreover doon sa pagpapalit ng pangalan sa kanila, higit pa doon, yung paghahain ng pagkain ng hari, hindi nila tinanggap. Bakit nila tinanggap? Bagaman yung pagkain ng hari ay very luxurious. Kasi pagkain ng, imagine, ang kakainin mo na for 3 years ay pagkain ng hari. Tingin mo kumakain yun ng toyo? Yung pagkain ng hari, pagkain ng hari. Sino mahilig manood ng mga yung mga Vikings na story? Yung mga historical ng mga Vikings, doon sa Europe, di ba yung mga hari? Nakita niyo yung kanilang kainan? Di ba ang habang table? Tapos minsan isa lang siya kumakain yung hari, tapos yung reyna nandun sa kabila, tapos yung table, ang haba-haba, punong-puno. Ganun daw yung king's meat, very luxurious. Pero itong mga lalaking ito, hindi daw nila tinanggap, ayaw daw nilang kainin. Kasi may part doon na alam nyo ba, yung mga pagkain yun pala, ay hindi lang ipinagbabawal sa mga Jew, at the same time, yung pagkain ng hari, ino-offer pala sa idols. Kaya ayaw nilang tanggapin. Pero something nakakatawa dito, yung determination ng mga lalaking ito eh. Tinanggihan nila, teka lang, utos yun ng hari ah. Pero ang tapang nila eh. Sinunod nila ang Diyos sa buhay nila kahit ano ang maging kapalit man nito. Ito, mga bata pa ito ha. Walang magulang yung mag-guide sa kanila. Anak, mahirap gawin yan. Walang mga matatandang counselor na pwedeng mag-counsel sa kanila. Sir, ano ba, pwede ba namin kainin ito? Nako anak, ang mapapayo ko sa'yo, walang magaganon sa kanila. Pero bakit alam nilang pagdesisyonan? Dahil natuto na sila sa Word of God. At doon silang sa situation na yung mga alam na nila, i-apply nila. They just have to stand. Ang kailangan nilang gawin ay panindigan. Minsan, mahirap yung mga alam natin, mga kapatid. Darating yung time, ititest yan ng Panginoon sa atin. Mag-survive nawa tayo. Makita na tayo, pag duman sa test, panindigan natin. Tapat pala ang Diyos eh. O di magtiwala ka kahit gaano katagal. God is good. E di believe. Sundin mo siya. Kahit ano maging ending. Kaya dito may kita natin, they were determined na hindi i-accept yung pagkain na yan. Bakit? Madidishonor nila ang Diyos. Kasi kapag kinain nila yon na inoffer doon sa mga deities ng mga Babylonians, parang ang idea, nakikipag-associate sila. Kaya ang ginawa nila Daniel, ay sir, sabi niya kay Melzar, tsaka doon kay Aspena, sir, kasi hindi namin pwede kainin yan, sir. Ay, ganun ba? Paano yun? Kasi pag
Ano kakainin ninyo? Magugutom naman kayo. Sir, baka pwede testingin mo muna kami 10 days. Kakain lang kami ng gulay tsaka tubig. Naku, lagot ako niyan. Baka mamayat kayo. Lagot ako. Hindi, sir. Testingin mo muna for 10 days. O, ganun ang nangyari sa kanila later on. Pero nakakatawa dito, itong mga lalaking ito, they purpose in their heart. Sabi sa verse 8. Tingnan niyo muna yung verse 8. But Daniel purpose in his heart that he would not defile himself. Alam niyo yung word na purpose, ang ibig sabihin ay decided. Nagdesisyon siya. Kahit anong mangyari, hindi pwede. Matigas siya doon. Mali yan. Hindi pwede yan. Hindi, baka pwede naman. Baka hindi naman magalit masyado si Lord yan. Baka kahit konti lang kainin niyo. Ay, oo nga, no. Hindi siya ganun. Hindi, bawal po talaga yan. Kasi ginignan ko kung paano yan pine-prepare, inaaling yan sa mga Diyos-Diyosan. Ano yan? Against sa conviction ko yan, sir, eh. Against yan dun sa belief ko. Hindi ko gagawin yan, sir. Kumbaga, corruption yan, sir, eh. Makukorrupt ako dyan, magkakasala ako dyan. Kaya hindi ko pwedeng gawin yan. Imagine itong mga batang ito, at the age 15 to 18, nandun na sila sa ganong dilema na i-oppose nila yung king na later on pwedeng ma-endanger yung buhay nila. Alam niyo, marami tayong matututunan sa buhay ni Daniel. Unang-una is yung kanyang conviction. Siya yung lalaki na may conviction. Yung belief niya, may paninindigan siya at young age. Kaya kayong mga kabataang nandito, mabuti, o yung bawat isa sa atin, pag nakakarinig tayo ng Word of God. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng conviction. Binibigyan tayo ng mga prinsipyo na kapag dumating yung test sa buhay natin, tatayuan natin sila. Malaman natin ano yung gusto ng Diyos, ano yung tama doon sa mali. Yung mga lalaking ito, nandun yung kanilang resolution na hindi kami tatanggap niyan, hindi na kami kakain yan, magkakasala kami. That's conviction. Ano ba ang conviction? Para mas maintindihan natin, may nabasa ako ang sabi, conviction also describes a deep, unshakable belief in the truths of God. Yun daw ang conviction. It's a deep, unshakable belief in the truths of God. Naniniwala ka daw, etong sinabi ng Diyos, eto yung tama. Susundin ko to, kahit anong mangyari. Ganun daw. Ngayon, dahil alam mo yon, yung life mo mag-aakta in obedience doon. Paano kung yung situation mo, inahila ka para talikuran yung conviction na yan? Dapat daw labanan mo yun. Yun yung makikita natin kila Daniel. May conviction sila. Ito yung tama eh. Tapos yan, mali. So, hindi namin gagawin yan. Ang Diyos lang yung sinasamba namin. Kasi kapag kinain namin yan, parang dating, sumasamba na rin kami sa mga rebulto. Ayoko yan. Alam ko yung Word of God. Ano ba ang Word of God? Pag tinanong mo si Daniel. Kasi ang sabi sa Exodus 20 verse 2, sabi ng Lord, I am the Lord thy God which had brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Sir, in-explain ko na sa inyo bakit hindi ko pwedeng kainin yan, tsaka hindi kami pwedeng sumamba sa ibang Diyos. Kasi may command sa amin na ang Diyos lang daw ang aming sasambahin. That's Daniel and his friends. Alam nila kung ano ang tama sa mali. Gusto nilang i-pattern yung buhay nila dun sa katotohanan. Gusto nilang sundin yung salita ng Diyos sa kanilang mga buhay, katulad din nila Pedro, ng mga apostles. Let me ask you, yung mga lalaking ito, they have commitment sa truth, no? Kayo, nandun ba yung commitment nyo sa truth? If this is the truth, susundin ko yan no matter what. Are you committed to the truth? Tignan nyo rin yung kanilang preparation. Hindi lang yung conviction, but preparation. What do you mean? What I mean sa preparation is, andun yung willingness nila. Willing na sila agad mag-suffer eh. Alam nila na kukontrain nila yung hari. In case na hindi mag-materialize yung plano nila, alam nyo, willing na silang mamatay. Willing na silang ibigay yung buhay nila. Pero gusto ko makita nyo rito, they were willing to suffer no matter what yung kapalit doon sa conviction nila. At age 15 to 18. Mamatay ako because of my belief, I don't care. Grabe naman yun. Ganon sila kawiling. Ang tapang naman nila.
Eh pag binasa mo yung story, di ba? Tinapon sila sa horno. Si Daniel later on, tinapon sa lion's den. Ano? Willing sila na ipagpalit yung buhay nila dito sa lupa, ma-obey lang nila ang Diyos? Yes. Hindi nila alintana kung paanong paraan sila mamatay. Basta masunod nila ang Diyos sa buhay nila. Sabi niya kanina, ayoko sir ma-defile yung madumihan. Grabe. Ayaw nila magkasala. Ito, let me ask you, are you willing na mag-suffer? Handa ka ba ng masaktan, mahirapan for God, para sa Diyos? As you stand sa conviction mo, are you willing na mag-suffer para sa Kanya? Paano kung di ka napansinin ng mga tao? Pag ginawa ko yan, baka di na ako pansinin ng mga friends ko eh. Kaya manahimik na lang ako para friends pa rin kami. There are times you need to be wise. There are times na kapag wala na ng option, piliin mo palagi ang Diyos. Ang hirap naman, friends nga kayo, pero si God hindi mo na friend. Kawan nyo? Kasi nireject mo siya eh. Pinili mo, hindi, mas mahalaga yung friendship namin kaysa dun sa command ni God. O di, friend kayo ng friend mo, pero si God di mo na friend. Enemy mo na siya. Ang lagi niyong iisipin is yung relationship mo sa Diyos. Am I doing right sa harapan mo, Lord? Kasi kapag okay ka, it will follow. Okay ka lagi sa iba. Gag-guide ka nun eh. Yung life na yun eh, yung principle na yun. Siyempre, kung alam mo ginaguide ka ng Panginoon, okay yung relationship mo sa Panginoon, alam nga magpakasama ka sa iba, hindi mo gagawin yun kasi okay ka nga sa Diyos eh. Yung goodness na yon, yung blessing na yon, magpo-flow yun papunta sa iba. Hindi lang yung kanilang preparation or willingness eh. Andun din yung conviction nila, i-regard nyo rin yung kanilang resolution. Ito yung mga tao na hindi nanghuhula. Paano ko kaya ito susolusyonan? Basta sir, ang alam ko lang, bawal kami kumain, yun lang. Sige, anong solution mo? Hindi ko alam sir, baka tubig na lang kami. Hindi ko lang alam dun sir. Hindi. Dun sa dilemma nila, may iniisip na silang solution agad. Ganito sir, ang iniisip namin, baka pwede yung pagkain namin, palitan namin ng gulay. Sa kanila galing yun eh. Inisip nila, guys, Meshach, Shadrach, Abednego, or Mishael, sabi niya gano'n. Yung mga original name nila. Azariah, anong kayang natin gagawin natin? Baka pwede ang solution natin dyan, kumain tayo ng ibang masustansyang pagkain para hindi natin kainin yung ano. Ano sabihin natin? Sabihin natin, gulay na lang kainin natin tsaka tubig. Ayoko nang iniinom ng hari doon kasi magkakasala tayo doon. O sige, subukan natin kausapin. Imagine, ganun yung sila. May solution sila. Mag-isip ka rin ng solution. Hindi naman ibig sabihin na pag tayo may conviction, okay na yun eh. Na parang mindless, saka blind na tayo doon sa mga solution na dapat gawin natin. Sila, hindi ganon. Wise. Ay, ito yung solution. Magbigay tayo ng option. Parang ganito. Ay, bawal kayong bawal kayong hindi ako papayag na kayo ay uma-absent. Sabing ganon. Kunwari, nag-work na kayo. Sir, kailangan kong umattend sa church. Ay, bawal. Sabi niyang ganon. Sir, baka pwedeng, i-negotiate. Baka pwede, agahan ko sir yung pasok. I-reschedule mo na lang ako. I-exhaust nyo lahat ng means. Subukan yung kausapin, magpa-file kayo ng kung ano yung kailangan yung i-file. Galingan nyo yung trabaho nyo para wala silang masabi, ma-appreciate ka nila, para pag nag-request ka, papayag sila. Di ba? Gawin mo yung best. Solution yun eh. I-resolution yun, ganito. Dahil alam ko, medyo mahigpit yun para makapag-church ako, mapayagan ako, babaitan ko, gagalingan ko as employee. Hindi wala silang masabi. Ang tawag doon, resolution. May solution ka na kaagad. Hindi nang huhula ka. Diba? Ang Diyos ang magbibigay ng wisdom sa atin. Humingi kayo sa Kanya pag di nyo alam. Pag tinignan natin yung whole conversation nila dito sa verse 10, tignan nyo, sa verse 10. Sabi ng lalaki, nako, I fear my Lord the King who hath appointed your meat and drink. Kapag natatakot ako kasi kapag hindi nyo kinain yan, sabi nyo gulay lang, baka mapahamak ako niyan. Mamaya i-check niya kayo, tapos namayat kayo, di ako lagot. Verse 12, sabi niya, hindi, ganito na lang sir. Prove or test thy servant. Sabi niya ganun sa verse 12.
ipamamanhid ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng 10 araw. O sige sir, testingin muna natin sir, please. Bigyan mo muna kami ng pagkakataon sir. Kasi ang goal naman ninyo, maging malusog kami, di ba? Tsaka tumaba. O sir, kaya lang, di namin pwede kainin yan eh. Baka pwede namin i-request, baka pwede gulay na lang muna. Testingin mo muna kami sir ng 10 days, di ba? Imagine, diplomatic silang ganun, napaka-wise nila. Ang bait din nila, respectful sila. Kaya ang ending nito, sa verse 12, pumayag yung lalaki. Tingnan nyo, pag maganda yung usap mo, magaling kang makipag-usap. Sa verse 13, kung magkagaya yung masdan mo ang aming mga muka sa harap mo at mukha ng binata na nagsisikain sa pagkain ng hari. Sir, pagkatapos ng 10 days, i-compare mo kami, sir, para makita mo, sir. Bigyan mo muna kami ng pagkakataon, sir. Baka makita niyo, sir. Kasi di namin pwede kainin yan eh. O sige, sabi niya gano'n. Sabi dun sa verse 13, at ayon sa inyong makikita ay gawin mo sa iyong lingkod. And then verse 14, nang sabi rito, sa gayoy dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila ng 10 araw. Di ba ang galing? Oh, may solution din naman sila eh. And then alam niyo, naging ending nito, sa verses 15, 16, naging malusog daw sila. And eventually, sinagot ng Panginoon yung kanilang panalangin. Yung kanilang solution ay nakita na mabuti ang dulot sa kanila, naging malusog sila. Kaya ang ginawa ng lalaki ni Melzar, yung pag-asa ng mga lalaking ito na mabago yung kanilang pagkain, payagan sila, ganun na nga ang nangyari. O, diba? Pero anong point dun, Pastor? Kung ano yung tama, panindigan mo. And then sa situation na yon, God will give you grace na malusutan mo yon. Siya yung panindigan mo. Nagkaroon kayo ng paninindigan. Nagkaroon kayo ng pag-asa. Di ba? Kasi eventually, alam nyo nangyari dito sa verse 15. Katulad sa pag tinignan natin ito, ano nangyari diyan? Later on, yung mga lalaking ito, humarap talaga sila dun sa hari at nakita nung hari na naging malusog sila. Di ba? Dun sa verse 15. Tingnan ninyo. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga muka at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Mas healthy patuloy sila. Ganyan nyo inobey nila ang Diyos. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Ganyan muna gawin nyo mga kapatid. Maging faithful kayo sa Diyos. Maging tao kayo na may prinsipyo, panindigan nyo kung anong sinabi ng Panginoon. Katulad yan nila Daniel, yung mga kaibigan niya, nung tines yung kanilang katapatan sa Panginoon, nang lalo pa. Pag binasa mo dito sa chapter 1, kasi ito yung unang test eh. Yung sumunod na test, doon sa fiery furnace, yung horno, pinapayuko sila sa ribulto, hindi na naman sila yumuko, tines na naman sila. Nanindigan sila, pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Nung tinapon sila sa apoy, sinamahan sila ng Diyos. Naglakad din kasama nila at hindi sila hinayaang masunog. Lumabas sila ngayon doon na hindi naman lang nasunog kahit yung damit nila. Ano yung point? Pag nanindigan ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kasamahan ka niya. Si Daniel, nanindigan na manalangin, kahit ipinagbabawal na manalangin, sinunod niya pa rin ang Panginoon, nanalangin siya. Kasi ang sabi ng gobyerno, wag na raw mag-pray eh. Sinunod, may mas mataas sa gobyerno ng tao, yung gobyerno ng Diyos. Sinunod ni Daniel yung gobyerno ng Diyos. Nanalangin siya. Yung mga kaaway niya, sinumbong sa hari, dinala siya doon sa lion's den. Ano nangyari sa lion's den? Ay nako, kawawa naman siya. Akala ko nagtapat siya sa Panginoon. Hindi naman siya iningatan. Pinayaan naman siyang mahulog doon sa lion's den. Ano bang naging ending? Di ba yung mga lion's den na nahimik, sinarado daw ng Diyos yung kanilang mga bibig, ang sabi sa Hebrews. Oh. Ano yun? Ewan ko, baka ginawa niyang unan yung leon. Maaligid-aligid. Hinawakan ng Diyos, hindi siya kinagat, hindi siya kinain. Ay, walang unan dito, nagtangken yung higaan Baka yung leon yung hinigaan niya. Diba? Imagine kung ano yung kayang gawin ng Diyos as you are being faithful sa Kanya kung tayo ay magtatapat. Sa mga ganitong pagkakataon, let me add, humingi tayo ng wisdom sa Diyos. If any man lack wisdom, let him ask of God. Diba? Yung mga sila Daniel, yung mga kaibigan niya, ganun ang lagi nilang ginagawa. They always go to God, they always ask for wisdom. Lord, i-guide niyo po ako. This is the right thing to do, pero hindi ko alam kung mag-work out ito.
Pero ito yung gagawin ko po. Gawin nyo muna, mag-obey kayo, magkaroon kayo ng conviction. Let me ask you, how about you? Kayo ba yung tao na though young, ay you have conviction? Or you have principle sa sarili mo? May prinsipyo ba kayong tao? I hope lahat tayo magkaroon. Kung ano yung prinsipyo ng Diyos, yun na maging prinsipyo natin. Pag mali yan, huwag natin ayunan. Pero nandun yung love pa rin, no? Hindi naman porket tama. Minsan kasi may mga tao na pag tama sila, kahit anong approach na lang, kahit makasakit sila, okay na. Not necessary. Hindi lahat ng situations ganon. Pero there are times na yung decision natin, wala na tayong magagawa. We will hurt them. Hanggang doon na talaga yon. Pero as much as we can, we try yung maayos na approaches. Na minsan may mga tatayuan tayo na hindi necessary na kailangan nating makasakit sa iba. Okay? We need to be wise. Halimbawa, minsan may mga kaibigan tayo, kailangan natin silang i-confront sa kasalanan nila. Minsan mga LGBTQ sila, kailangan nating sabihin. Siyempre, ayusin natin. Di ba? Oh. Baka sakali, ma-feel nila na mahal natin sila. Hindi yung condemning. Though, kinokondemn natin yung kasalanan, yung mali niya, yung ganong lifestyle. Pero on the other hand, ma-feel niya na we're concerned dun sa soul niya na ang Diyos ay nababiolate niya yung kanyang design sa buhay niya. Kasi lumalabas siya doon sa design. Di ba? Hindi ko alam, are you facing a situation katulad nila? Naranasan niyo na ba yung ganyang situation that your faith are being tested? Makarating na kayo sa ganyan? Are you standing in the Word of God? Maninindigan ba kayo doon sa salita ng Diyos? Are you fighting for the truth? Are you keeping yourself holy? Hindi mo ba hinahayaan na magkasala ka? I hope yun ang gawin natin. Mabuhay tayo ng banal. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa araw na ito. Thank you, Lord, sa life nila Daniel, kanyang mga kaibigan at young age. Sila ay mga men. They were principled men. We pray na karon din kami ng ganon. Mga prinsipyo na matitibay at karon kami ng paninindigan para sa inyo. Maluwalhati namin kayo, maitaas namin ang inyong pangalan kasi sa ganang yung buhay na ito ni Daniel na mga kaibigan niya ay lalong naitaas kayo. At the same time, nakita namin kung gaano kayo kamakapangyarihan na even sa situation nila, kaya niyong hawakan yung puso ng mga officers na humahawak sa kanila, kaya niyong i-move yun para payagan sila. Yung mga situations nila ay magbunga ng mabuti para din sa situation nila, Panginoon. Kaya may we learn from it na kung ano yung tama, gawin namin yung tama, and we wait for positive result galing sa inyo. We learn to hope na kayo ang kasama sa amin doon sa aming mga hinaharap na situations, Panginoon. We pray for blessing sa araw na ito. We pray for conviction. And we apply your word sa mga buhay. In Christ I pray. Amen. Sige po, let's have a closing hymn. Tayo na lang po tayong lahat.